Ang malupit na sniper duel sa Vietnam War. Habang nakatali sa isang bamboo rack ang isang menor de edad na sundalong Amerikano, wala siyang ibang magawa kundi isigaw ang kanyang paghihirap. Nasasaktan siya sa mga sugat na natamo niya matapos ang 2 oras na pagpapahirap sa kanya. Binibigyan siya ng sugat na sobrang sakit pero tama lang para mabuhay pa siya. Ang gusto ng mga kaaway ang habaan ng kanyang paghihirap bago tuluyang kitilin ang kanyang buhay. Wala siyang maasahang tulong mula sa mga kasamahan niya sa Hill 55 na nasa layong halos 1 milya dahil alam nilang hindi sila basta-bastang makakalapit, napapalibutan ng lugar ng booby traps, landmines at mga nakatagong sniper. Habang ang mga Viet Cong nakangiti lang habang pinagmamasdan ng pangyayari, sinadya kasi nila ang lokasyong ito para mas marinig ng mga Amerikano ang paghihirap ng kanilang kaibigan. At hindi magtatapos ng basta-basta ang mga pangyayari dahil sa pagdating ng isang babaeng Vietnamese, mas lumalala ang kalagayan ng bihag. Hindi siya isang ordinaryong sundalo. Siya ay isa sa pinakamahuhusay na sniper ng Viet Cong at isang eksperto sa pagtutorture. Sa loob ng 2 taon, marami na siyang nahuling sugatang sundalo at walang sino man ang nakaligtas sa kanyang brutal na mga kamay. Gamit ang isang maliit na patpat, isa-isang pinilipit ng babaeng torturer ang mga daliri ng sundalo. Binabali ito ng dahan-dahan. Nakangiti lang ang babaeng sundalo na parabang nang-iinsulto habang sumisigaw sa pagdurusa ang batang bihag. Ang torture ay hindi lamang pisikal. Unti-unting winawasak ng Viet Cong ang isip ng kanyang biktima. Pero hindi nila alam, may isang sundalo na hindi basta-basta magpapatinag. Dahil dito pa lang magsisimula ang mas nakakatakot na labanan. Sa Hill 55, kahit hindi pwedeng sumugod para iligtas ang batang Marine, hindi pwedeng wala silang gawin. Kasama dito si Staff Sergeant Carlos Hathcock, ang pinakamagaling na sniper ng US Marine Corps. Gamit ang kanyang scope, sinusuri ni Hathcock ang mga puno sa paligid, umaasang makita ang torturer at ang biktima nito. Alam niyang suicide mission ang lumabas, pero hindi niya kayang umupo lang at walang gawin. Ang Viet Cong sniper na tinatawag nilang The Apache ay kilala na sa pagtutorture ng mga Amerikano at Vietnamese na sundalo. Kaya naman, kinatatakutan siya ng mga kalaban sa buong rehiyon dahil sa kanyang pagiging expert sa pagtorture at pakikipaglaban. Kinabukasan, kasama si Hathcock, nakaposisyon ang mga Marine sniper sa isang burol. Tanaw ang isang baryo, halos 2 milya ang layo mula sa Hill 55. Malakas ang kutob nila na may mga Viet Cong na nakikihalubilo sa baryo. Kaya lang, wala silang ebidensya. Kasi sa tuwing may operasyon ng mga Marine sa baryong ito, parang nawawala ang anumang palatandaan ng mga kaaway. Pero naniniwala ang Division Intelligence na may 1 o 2 tao sa baryo na tumutulong sa Viet Cong sa pamamagitan ng pagpuslit ng armas at paglalagay ng mga patibong para sa mga American patrol. Tahimik ang baryo. Gamit ang telescope, may nakita ang mga sundalo na 3 lalaki na naglalakad sa kalsada papunta sa bukid. Wala naman silang bitbit na mga armas. Dala lang nila ang kanilang gamit sa pagsasaka. Wala namang kakaibang umbok sa kanilang mga damit para pag hinalaang may nakatago silang sandata. Para sa mga Marine, ito ay kaduda-duda. Ang katahimikang ito ay maaaring pagpapanggap lang. Habang nagmamasid, may napansin silang isang lalaking naka-khaki shirt at black shorts. Kahina-hinala ang lalaki. Labas-masok kasi ito sa isang kubo. Kapag nasa labas siya, parang hindi siya mapakali at patingin-tingin kung saan. 2 beses na siyang naglalakad papunta sa main road ng baryo. Tumitingin-tingin sa magkabilang direksyon bago bumalik ulit sa loob ng bahay. Kaya ang mga Marine mas naging alerto. Hindi na nila inalis ang kanilang mga mata sa kubo na iyon. At pagkalipas ng 10 minuto, muli nang lumabas ang lalaki, may dalang puting bag sa balikat. Muli siyang tumingin sa paligid bago kumuha ng isang Soviet-made SKS rifle mula sa pintuan ng bahay. Inihanda na ng Marine sniper ang kanilang mga rifle. Sa distansyang 800 yards, target na nila ang lalaki. Si Hathcock, pinindot na ang trigger ng kanyang rifle. Tumama ang bala sa dibdib ng target. Teka, kalaban nga ba talaga ito? Noong una, naisip ng mga sundalo na baka naman isa lang tong mga ngaso. Pero ang 6 power scope na nakasabit sa rifle ang nagkumpirma na isa nga itong kalaban. Nang dumilim na at wala namang kaguluhang nangyari, naghanda na ang mga Marine para bumalik sa base. Sa kanilang pag-uwi, kailangan nilang dumaan sa likod ng baryo.
Pero ang daraanan nila, malapit sa bahay ng lalaking kanilang binaril. Nang malapit na sila, tumigil muna si Hathcock at dali-daling pumunta sa harap ng bahay para kunin ang SKS rifle. Bigla namang may lumabas na isang tao mula sa katabing bahay. Pareho silang nagulat, pero nagkatitigan lamang sila ng ilang segundo. Walang nagsasalita. Tumango si Hathcock sa lalaki at ang lalaki naman ay tumingin sa bangkay bago tumango pabalik. Walang salitang narinig, pero parehong naiintindihan ang nangyari. Habang papaalis na si Hathcock, may nakita siyang white feather sa lupa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya na kunin ito. Dahan-dahan niya itong pinulot at inilagay sa kanyang sombrero, saka umalis. Ang binuong network ng gun runners, informants at scouts ng The Apache ay unti-unti nang nalalagas dahil ang mga Marine sniper ay patuloy na tumatarget at nag-eliminate sa mga tauhan niya. Kaya ang Apache nagpadala na ng mensahe sa North Vietnam Army Command Post sa kabila ng border. Dumating ang sagot. Ang kanyang pangunahing misyon ngayon ay patayin ang mga American sniper. Ang una niyang target, ang sniper na tinawag na White Feather dahil sa white feather sa sombrero nito na siyang naging tawag sa kanya ng lalaking naging witness sa isang insidente. Ngayon, simple lang ang plano ng Apache. Huhuliin niya ang mga Marine at totorturin sila para lumabas ang white feather. Papatayin niya ito o kaya naman huhulihin ng buhay. Nasisiyahan siya sa ideya na totorturin ang isa sa matinik niyang kalaban. Isang araw, pumasok si Captain Edward James Land sa Sniper Hooch. Si Captain Land ay isang mahusay na marksman at ang nagtatag ng Marine Corps Scout Sniper Program. Siya ay kilala bilang isa sa mga pinakamahalagang tao sa pagbuo ng modern sniper training sa US Marine Corps. Dismayado siya sa kanyang ibabalita. May mga bagong biktima na naman ang Apache. 5 milya ang layo mula sa kanila, may nawawalang sundalo mula sa patrol. Tinali ito ng Apache at pinahirapan buong gabi. Pinaririnig pa ang mga sigaw nito sa buong kampo. Para kay Hathcock, iba na talaga ang laban na ito. Alam niyang ginagawa lang din nila ang kanilang tungkulin, tulad niya. Pero ang Apache ay ibang klase. Walang pakundangan sa buhay, walang awa at walang prinsipyo. Hindi lang mga Amerikano ang kanyang biktima, kundi pati na rin ang kanyang mga kababayan. Kailangan niyang wakasan na ang pananakot at pagpapahirap na ito. Hindi lang para sa mga Amerikano, kundi pati na rin sa mga inosenteng Vietnamese na naging biktima ng Apache. Ang clearing at ang burol ay naging saksi ng matinding pambobomba ng Air Force ilang buwan na ang nakalipas. Ito ang lugar na natukoy ng intelligence bilang base of operations ng tropa ng Apache. Naisip ni Hathcock na parang ground zero sa Nagasaki at Hiroshima ang itsura nito dahil sa dami ng bomba at napalm na ibinuhos dito. 50 yarda mula sa hiding spot ni Hathcock at Captain Land, may malawak na open field na natatakpan lang ng ilang mataas na damo. Madalas itong gamitin ng mga Marine bilang landing zone para sa mga helicopter insertion. Dahil dito, ito rin ang paborito ng Viet Cong na lagyan ng mga landmine kapag hindi ginagamit. Nakita ni Hathcock na magandang hunting ground ito at sumang-ayon si Captain Land na siyang spotter niya. Sa kabila ng field ay may mababang mga halaman at shrubs hanggang sa isang maliit na sapa na dumadaloy sa paligid ng nasirang burol. May sapat pa ring cover doon para sa isang sniper kaya't nakatutok ang mga mata ng mga Marines sa lugar na iyon at sa daan sa damuhan papuntang gubat. Matindi ang init ng araw. Pawis na pawis sina Hathcock at Captain Land na nakaabang doon. Nalulusaw na ang kanilang green at dark brown na camo paint sa mukha at kamay. Kahit na may mga nangangagat na mga langgam na gumagapang sa kanilang mga katawan, hindi sila gumalaw. Naghihintay sila, umaasang makakita ng kahit anong bakas ng The Apache. Biglang may nakita silang may gumagalaw sa dulo ng clearing. Pareho silang nag-focus dito. Tutok si Hathcock sa kanyang rifle scope at si Captain Land naman sa kanyang spotting scope. Isang Vietnamese na lalaki ang lumitaw sa likod ng isang malaking puno. May dalang mahabang baril sa balikat. Hindi siya lumabas sa open area, pero tumingin-tingin at nakikinig sa paligid. Umaamoy-amoy ng usok ng sigarilyo. Baka sakaling maamoy ang mga Amerikano sa paligid. Naisip nila na ang sundalong ito ay malamang kabilang sa unit ng Apache. At ibig sabihin, nasa paligid na rin ang kanilang main target. Kaya mas lalong naghanda si Hathcock. 15 minutes na ang lumipas. Wala pa ring nangyayari. Kaya naman si Land gusto nang magpalit ng pwesto dahil napapagod na siya sa pagtingin sa spotting scope. Pumayag si Hathcock at inalis ang kanyang mata sa scope ng rifle
para ibigay ito sa spotter. Pero bago pa niya maiabot ang baril, pareho silang natigilan. Sa di kalayuan, may taong lumabas mula sa mga puno papunta sa clearing. May mahabang baril sa balikat. Kaya naman si Hathcock at Captain Land parehong napahawak sa sniper. Pareho silang gustong makascore. Nag-agawan sila sa sniper na parang mga bata. Kaya naman ang ingay ng kanilang pag-aagawan ay nagpagalaw sa kanilang cover. Naalerto ang Viet Cong sniper. Napalingon siya sa kanilang direksyon. Mabilis itong tumakbo palayo. Dismayado si Land dahil nakalayo ang kanilang kalaban at alam niyang nakita na sila kaya dapat na silang umalis. Pero may naisip si Hathcock. Paano kung hayaan nila ang Viet Cong sniper na bumalik sa commander nito at ibalita ang tungkol sa dalawang Marine na nag-aaway sa gubat? Malamang ay maiengganyo ang Apache na subukang hulihin sila. Pumayag si Captain Land pero kailangan nilang lumipat ng pwesto. Pasimple na silang nagpunta malapit sa Shattered Hill kung saan tumakbo ang Viet Cong sniper. Lumipas ang hapon at lalong dumami ang mga insekto. Bumulong na si Captain Land na aalis na sila ng 4:00. Pumayag si Hathcock. Pagkalipas ng kalahating oras, may nakita silang gumagalaw sa tuktok ng burol. Gamit ang rifle scope, nakita ni Hathcock ang pinagmumulan nito, isang Viet Cong na gumagapang. Sinabihan siya ni Captain Land na huwag bumaril dahil AK-47 lang naman daw ang dalang baril nito. Pinanood nila ang Viet Cong na gumapang pababa ng burol at sa paligid ng ilog, hanggang bumalik na ito sa tuktok at nawala sa kanilang paningin. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Sinabi ni Captain Land na oras na para umalis, pero humingi pa ng kaunting oras si Hathcock. May pakiramdam siya na paparating na ang mga kalaban. At ganoon nga ang nangyari. Dahil muli na naman silang nakakita ng mga gumagalaw mula sa tuktok ng burol. Ngayon, mas marami na ito. Maingat at nagtatago sa mga sirang puno. Mga 6 hanggang 8 mga Viet Cong ito. Tinanong ni Hathcock si Captain Land kung nakikita niya ang Apache. Hinanap niya ito hanggang sa nakita na rin niya sa wakas. Isang babae na humiwalay sa grupo at nakasquat sa likod ng mga bush. Ito na nga, walang iba kundi ang malupit na Apache. Ito na ang sandaling hinihintay ni Hathcock. Tinanong niya kung sigurado si Captain Land sa kanyang nakikita. Walang duda, ito nga ang Apache. Pero masyadong natatakpan ng mga dahon. Kinuha ni Captain Land ang radyo at sinabi na tatawag siya ng artillery strike o ang malakas na pag-atake gamit ang mabibigat na baril o kanyon mula sa malayo. Kailangan lang maging alerto ni Hathcock para sa mga tatakas. Ilang segundo lang at dumating na ang unang shell. Sumabog ito sa tuktok ng burol kung saan nagtatagpo ang trail ng Viet Cong at ang kalsada. 3 Viet Cong ang agad na nasabugan. 2 pang shell ang sumunod na agad na nagpasabog at nagpatumba sa mga puno. Sa gitna ng malakas na pagsabog ng mga artillery shell, ang Apache ay sumubsob sa lupa. Pinilit niyang tumayo habang patuloy na umuulan ng mga bomba sa burol. Nang sa wakas ay nakatayo na ang Apache, nakalimutan na niya ang kanyang rifle at tumakbo ng walang direksyon. Ang dating mabagsik at walang awang Apache, ngayon ay halos magmakaawa na para sa kanyang buhay. Sa sobrang takot, hindi niya napansin na pababa siya ng burol, papunta mismo sa direksyon kung saan nakita ng kanyang scout ang mga American sniper. Ang scout ay nagawa pang sumigaw ng babala. Sinusubukang marinig siya ng Apache sa gitna ng mga pagsabog. Pero ang Apache, tuluyan nang nagpanic at wala nang kahit na anong naririnig. Handang-handa na ang sniper ni Hathcock. Ito na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon para sa paghihiganti at para wakasan ang kasamaan ng Apache. Tumatakbo ang Apache at hindi niya namamalayan, mas papalapit na siya sa babaril sa kanya. Wala nang kahirap-hirap para siya ay targetin. Huminga ng malalim si Hathcock at saka kinalabit ang trigger. Perfect shot. Ang bala ay tumama sa collarbone ng Apache at winasak ang kanyang spine. Bumagsak siya agad, pero dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, gumulong ang kanyang katawan bago tuluyang humandusay sa lupa. Nakatingin pababa ang ulo ng Apache sa direksyon ng sniper. Isa pang bala ang tumama sa kanyang balikat at pumasok sa kanyang dibdib. Doon na nagtapos ang kanyang buhay. Ang lalaking tumatakbo kasama ng Apache ay agad na tumakbo pabalik sa burol, pero wala na siyang kawala. Muling kinalabit ni Hathcock ang kanyang sniper at tinamaan siya ng bala sa pagitan ng kanyang mga balikat at tuluyang bumagsak. Naghanap pa ang mga sniper ng iba pang target. Nang matapos na ang artillery strike, wala nang natirang buhay
sa mga Vietcong, isang hudyat ng natapos na paghihiganti at isang maliit na tagumpay sa mahabang Vietnam War. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell